Hello guys! Ni naman ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng kwarto. Ayan, inaayos ko na nga yung kama. Actually, hindi ko to kwarto. Kwarto to ni Edward, yung brother-in-law ko. Siya yung pinaka-caretaker ko dito sa bahay kapag wala ako. Kasi madalas nasa Manila ako. Pero every month napunta ako dito para bisitahin naman yung bahay ko rito. Ayan, inaayos ko nga yung kama niya. Kasi pagka nagising siya sa umaga, siya naman yung kusinero ko. Siya yung tagaluto ng pagkain namin dalawa. Kaya ako na naglinis ng kwarto niya. Siyempre, kailangan i-dustin din natin yung mga frame, yung mga painting. Pati ito naman yung kabilang kama sa kabilang side. Double deck yan, kaya pag may mga bisita ako, maraming tutulugan dito. May mga extra bed din ako para sa mga visitors na gustong matulog dito. Ayan na nga winawalis natin kasi minsan 'di ba, may mga bisita tayo na ikitulog dito. So, minsan nilalatag ko yung ibang kutsyon diyan para naman malinis yung sahig bago natin ilagay yung ibang kutsyon. Ayan, nakita niyo naman kung paano ko siya walisan. Maganda yung malinis tingnan, 'di ba? Ganyan ako maglinis ang bahay, kita niyo ha. Ang gandang tingnan, maliwalas, maayos. Kaya kahit sino makitulog dito, eh, presentable sila. Nakita niyo naman, yan yung mga ginawa ng anak ko, yung mga tinrowing niya nung nag-aaral pa siya sa Mapua. At yung mga guitar niya naman, ito, mga collection. Ito naman yung mga DVD at VHS na nabili ko sa ibang bansa nung nababarko pa ako. Ayan, na meron pa tayong bicycle dito for exercise. At ito naman yung symbol ng guitar na anak ko na si RJ. Ayan. At ito naman yung pangalawang kwarto. Ito naman yung kwarto na anak ko na si RE. Ayan, nakita niyo inaayos ko. Pinalitan ko rin yung bedsheet niya. Kasi pumupunta ako rito, nagpapalit talaga ako ng mga bedsheet. Nililinis ko yung kwarto kahit na wala na atira rito, kahit wala natutulog. Para kung may bisita man ako ang gusto makitulog, ganda at malinis at hindi maalikabok yung bahay, di ba? Kasi siyempre ang bahay kapag hindi natitirhan, kahit papaano pinapasok pa rin na alikabok yan, kaya kailangan i-maintain natin yung linis. Para hindi natin nasisingot yung maalikabok. Ayan, nakita niyo naman o napakaliwalas. Pati yung aircon niya rito na portable. Tinadusting ko kasi siyempre dyan naglalabas yung lamig at saka yung mga hangin ng gagaling sa labas. O nakita niyo naman ang gandang tingnan, di ba? Napakalinis, napakaayos. Kailangan i-maintain natin na ang bahay natin ay lagi malinis para magandang tingnan. Para kung may maikitulog man, hindi naman nakakahiya sa bisita natin. Nakita niyo kung paano ko mag-aayos ang bahay, di ba? O ayan, ang ganda ng tingnan, oh. Tulog na kayo rito. Ito naman yung kwarto ko, ayan, medyo magulo kasi kagigising ko lang dyan. So, kailangan ko magpalit ng bedsheet. Ayan, papalitan na natin siya. Para naman maganda't mabango ang ating higaan. Ayan. Ito mga nabibili ko lang naman to sa ano. So, kaya ako ng Lazada eh. Kaya lahat ng mga item ko rito. Stockholder na nga yata ako dahil sa dami na na-order ko na sa Lazada. In-order ko lang yung sa Lazada kasi queen size yung kama ko. Kaya tama-tama lang siya. Ay, baliktad pa yata. Kaya minsan titignan mo maigi yun bago mo ikabit kasi kailangan yung logo niya tama para hindi pangit tignan. Ayan, nakita niya naman kung paano ko siya ilagay. Ganyan ako mag-ayos ng kama ko eh. Kahit mag-isa lang ako natutulog dyan, napaka-presentable. Ayan, nakita niyo kung paano ko siya ayusin, no? Ayan na nga po, nailagay ko na yung mga punda niya. Ito naman yung blanket. At inilagay ko na sa side. Nakita niyo, flat na flat siya. Ayan, nagda-dusting na ako ng mga ng mga frame, mga painting.
Kasi yung kwarto ko meron akong maliit na sala kahit papaano. Para kung halimbawang may gustong matulog sa kwarto ko, ayan puwede silang matulog sa sopa. Kaya walang problema sa tutulugan dito. Madalas yung mga kaibigan ko pa nakikitulog dito sama-sama kami sa kwarto ko. May nagtutulog sa sopa, ta's may extra akong kutsyon nilalatag ko. Kaya kahit papaano, marami nakakatulog dito sa kwarto ko. Ayan nga, oh, at, dina-dusting ko pati yung mga ano, yung kahit electric fan kasi malikabok. Ito nga pala yung ginagamit ko madalas sa ano, kapag, nagla-live ako sa Star Maker. Diyan ako kumakanta kahit na hindi naman maganda ang boses ko. Eh, yan ang libangan ko, eh, ang kumanta. Marami na rin ako naman nakaduet ng mga sikat na mga singer. Kagaya nila Geneva Cruz. Sino pa nga ba? Sila Moira. Yan, nakaduet ko na rin yung mga yan. O ayan, nakita niyo na? Ang ganda ng kwarto ko. Ang linis, ang aliwalas. First impression para ka na sa five-star hotel. Saan ka pa, di ba? Nakita niyo naman. Ayan yung aking mga damit. Wala akong cabinet kaya ganyan lang siya. Ayan yung aking mga litrato. No, ako'y nagtatrabaho pa sa barko. Ayan nga para si Joey De Leon nung nag-cruise sa barko. Tapos ito naman yung mga kaibigan kong ace bud. In souvenir glass na yung ano namin souvenir cup. At yun yung litrato ko with the captain. Ayan. Yun yung mga litrato ko na dinispego dyan sa kwarto ko. Tapos meron din akong Bible na ano, babasahin. At siyempre, ito yung litrato ko na nasa ibang bansa ako. Astig, di ba?